loob lang ng 15 minuto, tinapos agad ng Kamara ang budget hearing kanina ng Office of the Vice President. Hindi nakaporma ang Makabayan Block na nakatakda sanang gisahin si Vice President Sara Duterte sa anilay questionableng paggasta sa 125 million pesos na confidential fund. Nasa frontline ng balitang yan, si Marian Enriquez. Full force na dumating kanina sa budget hearing ng Kamara ang mga opisyal ng Office of the Vice President sa pangunguna ni VP Sara Duterte para yan sa hinihingi nilang 2.38 billion pesos na budget para sa 2024. Pero pagkatapos lang ng 15 minutong slide presentation, nagmosyon agad si House Senior Deputy Majority Leader Sandro Marcos para tapusin na ang deliberasyon. In line with the long-standing tradition of giving the Office of the Vice President parliamentary courtesy, I move to terminate the budget of the Office of the Vice President. I object, We have Madam a motion, Chair. duly seconded. We have a motion, duly seconded, for the termination of the budget of the presentation of the We Office of the Vice object, President. Madam Chair. 21 miyembro ng panel ang bumotong pabor na tapusin na ang budget deliberation. The Chair declares for the motion to terminate the presentation of the budget approved. Pero hindi nagpaawat si ACT Teachers Party List Representative Franz Castro. Madam Chair, may we have a manifestation. Madam Chair, may I manifest, Madam Chair? Madam Chair, we have already suspended, terminated the presentation and the Point of order, Madam Chair. May I explain my vote? I know we have the rights as a minority bloc, Madam Chair. So may we explain why we vote no? Pinagsusumiti na lang si Castro ng written manifestation pero hindi pa rin siya nagpapigil. May request na lang, Madam Chair, hindi Her natin Honor ito to submit the inaasahan. presentation. Madam Chair, yung ganitong and once again, proceedings. this budget briefing is Meron suspended. po tayong meron po tayong issue na dapat na pakinggan ng ating taong bayan at masagot ng Office of the Vice President. So, Madam Chair, kaya talagang kailangan maipaliwanag itong 125 million. Ang 125 million pesos na tinutukoy ni Castro ay ang halaga ng confidential fund na ginasta umano ng Office of the Vice President noong 2022 sa loob lang ng 19 na araw. Yan ay kahit wala namang nakatokang confidential fund para sa OVP noong taong iyon. Pero bago pa matapos magsalita si Castro, pinatayan na siya ng mikropono. I have the right to explain why I voted no. Kailangan malaman itong 125 million na not confidential fund pero ginastos ng Office of the Vice President at kung saan. Sa press conference pagkatapos ng budget hearing, hindi na itago ng Makabayan Block ang pagkadismaya. Kinundena nilang anilay pagratsada sa budget ng OVP. Kami ay talagang galit na galit dito sa pangyayaring ito dahil handang-handa kami nandito yung aming itatanong para maliwanagan ng ating taong bayan. Saan ba ginastos itong 125 million na confidential fund na wala naman sa budget ng 2022 GAA. Akala ko ba ang tapang-tapang ng Vice President para sagutin ang mga tanong regarding confidential fund noong 2022. Nandiyan na siya physically, pero bakit hindi pa siya sumagot doon sa mga tanong na naihanda natin? Sa isang pahayag, pinasalamatan ni VP Sara ang patuloy na suporta ng House Appropriations Committee sa mga programa ng OVP. Kaugnay naman ang kinikwestiyong 125 million pesos na confidential fund. Iginiit ng pangalawang Pangulo na wala silang ginawang anumang hindi otorisadong paggasta. Nagsumiti rin daw sila ng liquidation at accomplishment report sa mga kinauukulan. Nananawagan din ng Vice Presidente sa Makabayan Block na itigil na ang mga pag-atake sa OVP kung wala naman silang ebidensya. Nagbabalita mula sa Frontline, Marian Enriquez, News 5.